Ang ikukwento ko sa yung naging buhay ng namin magkapatid, si Willie. Nung bata kami, mga 1960, naglilinis lang kami ng mga jeep. Kasama ko yung kapatid ko si Willie. Ang bayad lang sa amin, G-Centimo, 5. Tuwan-tawa na kami ron. Dahil nung panahon talagang taghirap kami ng panahon na yan. Marami kami magkakapatid. Wala naman trabaho ang tatay ko. Isa lang siyang driver ng bus, yung Capistrano, doon sa lugar namin. Lumaki kami ganon. Saan sa Pandakan yan, Luke? Sa Biata, Pandakan, Manila. Ang edad ko noon Bata 13 pa. anyos. Nung panahon na yun, yung kapatid ko si Willie na ikukwento ko, talagang likas na malakas ang loob, matapang. Ayaw niya nung mumurahin mo siya. Yung birong mura, ayaw na ayaw niya nun. Talagang nakikipag-away siya sa mga ganon. Nung panahon na bata kami, uso na yung maglaro kami ng text, yung pitik. Pag nanalo kami, dinadambo kami. Iiyak ako noong panahon na yun. Magtatanong siya, bakit to siya? Kasi ganito ginanong-ganon ako Babalikan niya yun. Hahanapin niya yun, taon yun. Sa kanya susuntukin. Nausap pa nun di ba sabi ng yung ibang kabataan, dito, dudura ako, apakan mo. Pag inapakan mo, matapang ka, di ba? Siya hindi, buburay niya, didura mo, lalampasan niya pa yun. Sa kanya susuntukin yung tao. Doon niya ipinakikilala yung lakas ng loob niya. Natatandaan ko pa nun sabi ng mga nakakaaway namin, utang nyo, huwag kayong dadaan sa lugar namin. Bakit? Teka saan ka ba? Sabi ng kapatid ko, teka Santa Maria. Pupuntahan niya Santa Maria. Doon pa sa harap ng bahay nila. Tatawagin niya yung tao kahit kaharap yung ama. Pagbaba niya, susuntukin siya doon, magpapanganan na sila. Takbo lang kalaban nun. Ganun katapang yung bata na yun. Nung lumaki kami, kasi ang lugar namin sa Lorenzo, isang compound kaming puro squatter. Squatter area yun May isang malaking court. Doon masaya mga tao. Kasi ang mga loko sila na. Ang edad niya mga 15 anyos. Kasakasama siya ng mga loko. Boy-boy siya ng mga siga-siga. Minsan, nadaan ng nanay ko, nakita nung taong si Doming Boxer. Yun yung na-aksidente nila Minumura niya ang nanay ko. Alim pilang. Ina yung anak mo, sabi ganon. Pag nakita ko yan, Google Pay ko yan, huwag mong pasok ang kiladan, hindi soy. Yung mga loko ron. Yung kapatid ko natutulog sa bubong ng bahay, doon sa harap na mga narinig niya. Nagalit. Pag uwi ng nanay ko, nawala na yung Doming Boxer, pumunta na sa sulukan. Hinabol niya. Binato niya ngayon sa ulo. Nung mabito niya sa ulo, hinabol siya ng Doming Boxer, kung ako boxer Malaking tao, sinuntok siya, nakailag. Lasing, nabato niya uli. Nung bumagsak sila ngayon nung Danin Tisoy, ang ginamit na panasak, yung kutsara ng simento, yung bang pampalitada, yun ang ginamit. Yun ang pinasak, tama sa kilikili. Tumakbo ngayon doon sa nanay niya. Ang nanay niya, naglalaro ng panggengge, yung kwaho, maraming baraham. Doon siya nagbanta, lumapit yung nanay niya. Doon siya na namatay. Yun na, naging kaso ng kapatid ko. Hindi naman sa siga. Ako rin hindi sa siga Matulungin lang siya. Yung bang away ng iba, tinutulungan niya, pinakikialaman niya. Totoo niya, pumatay ng tao niya, hindi niya kaaway. Away ng kumpare niya. Nung ma-aksidente lang yung tao, yung lugar namin, tinakot ng lugar nila, yung Barrio Obrero. Kami, Maasa Morales compound kami. Ang sabi ng taga Barrio Obrero, pasukin natin yan. Gumanti tayo. Siyempre, natatakot kami ron. Pati nga ang tatay ko, ex-army. Pagpapasok tatay ko, may dalang bayong, dala-dala yung bayong niya, papasok sa trabaho. Pag uwi, dala-dala yan pa rin yun. Pag-depensa niya, hamin niya gano'n. Kasi nga, dinadamay na kami. Ang sabi niya sa akin, nung bata ako, anak, pag lalabas ka, magdagaya ng tubo o kahoy, lalagay mo sa isang lugar para kung sakali nagkagulo at wala kang dala, may madadampot kang panlaban. Ang bilin ng tatay ko ganon. Ngayon, ang ginawa ng kapatid ko tsaka yung Danin Tisoy, pinasok yung Barrio Obrero. Hinahanap yung mga matatapang, ay wala. Madali sabi, naglaylo. Nagkaroon na ng wanted na. Itong kapatid ko, hindi na mapakali. Ang ginawa ng nanay ko, sabi sa kanya, Willie, suko ka na anak, walang mangyayari yun. Sige nay, paano ako susuko? Ang nanay ko, kababataan yung vice mayor namin. Doon inilapit ng nanay ko, yung kapatid ko. Nakulong siya. Kung mga bata, dinala na city jail. Ito na yung karanasan namin. Pagdating city jail, dumalaw ako. Pagdalaw ko sa city jail, ano niyan, itatransfer na sa Muntinlupa. Di iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung ano gagawin ko Ako lang dumalaw
Sabi ng kapatid ko, huwag ka umiyak. Lilipat lang ako. Sabi ko, sasama ako. Sige, sama ka. Kasama ako no, hanggang Muntinlupa. Dala-dala ko yung gamit niya. Pagdating namin Muntinlupa, binaba siya. Ipinasok na sa loob. Sabi ko, paano yan? Sabi niya gano'n. O sige, uwi ka na. Ginawa ko, umuwi ako. Ayun na, nakulong na siya. Ilang taon lang siya nakulong dahil nga bata, nakalaya siya. Paglaya niya, sabi ko, ang galing, nakalaya na siya. May tattoo na. Sabi ko, ba't nagpatattoo ka? Ay, ganito ko sa may tattoo eh. Sinuntok ko yung ginulpi ko. Kasi nung sabi ko sa kanya, huwag kang magpapatato. Pag nagpatato ka, buburin ko sa suntok yan. Pinagsisuntok ko. Sabi niya sa akin, kasi kahit putulin mo yan, hindi nawawala yan. Sabi ko, ba't ka nagpatato? Kailangan ko eh. Kasi kailangan sa loob, meron kang pangkat. Eh wala naman ako alam sa loob. Kaya sabi ko, sige, okay na yun. Ang pangkat niya ron, kumando, may tattoo sa rito musang, tapos ahas. Ang ulo nandun sa ulo ng ari niya. Yung isang paa lang yun, yung kanan. Nung lumaya siya, nagtrabaho sa San Diego Fishery. Yun nanguhuli ng isda. Minsan, bumalik siya sa amin. Merong patay na nakaburo doon sa pikapila namin. May mga bisitang okso, yung bang, kasi nung panahon niya, okso, sigi-sigi, gano'n. Kumando, gano'n ang mga tattoo ng tao eh. Eh, takot kami doon. Sa mga tao ron na hindi nga narinig yung okso. May nagiinuman sa ilalim ng court. Tinitirgas yung mga tao. Dumating tong kapatid ko, bumaba yung barko nila, pumunta sa amin. Nilapitan siya ng mga bata. Willy! May mga tao dyan, tinitirgas kami. Siyempre, dating siga-siga kung panahon na yon, nilapitan niya mga tao. Naninirgas daw kayo. Ano ako sa hindi. Ginawa niya, inakbayan niya, kinausap niya sa labas. Pero sila ngayon, dalawang sa tapos inupo, binalikan niya iba. Lahat ng apat na yun, sila niya lahat. Hindi naman puro maliliit lang, medya-medya lang. Ngayon may-ari na may patay. Nagtatakbo, tumakbo sa akin. Jose, tulungan mo kami. Sabi niya si Willie, sinabi ng mga tao. Di hinanong ko yung kapatid ko. Yung mga tao, pinakit to sa bahay nila. Mamaya, dumating itong kapatid ko. Hinahabol sila, inakit pa sa taas. Sabi ko, tama na. Nasa mo na yung mga tao eh. Eh pati nga ako, naharap ng panahon na yan eh. Kanya, huwag kang makailang. Hindi naman po pwede hindi ako makailang dahil kapatid ko na to. Sabi ko gano'n. Naawat ko siya. Ayan, nawala na. Ano nangyari nun, Lo, nung pagtapos ng lamay na yun? Wala na. Hindi na siya nahabol eh. Bali wala na yan. Ganun lang labanan nun eh. Gantihan lang. Sabi nga gano'n. Ikaw mo itong magaling sa lugar namin. Hindi mo siya maituturo. Naging Robin Hood siya. Saka siya, iba ugali niya. Yung mga kapitbahay namin sa looban, kapag ka na malengke sa pako, pag bumalik yun, isang jeep, hindi na bubuhati nung may-ari ng tindahan. Ituturo ng kapatid ko. Pasabihin ni Willie, oy, damputin niyo yung karga na Aling Gloria. Isang jeep yun, kukunin lahat yun. Walang maiiwan, walang bayad. Hindi siya yung aabutan, hindi. Sige, Aling Gloria, gano'n yan. Okay, sa kanya, gano'n na ugali niya. Fiesta ng Pandakan, dayo ka, bibisita kayo, nagulpi kayo, tatakbo yung tao, hindi nga alam ng tao kung saan tatakbo. May magsasabi sa kanila, punta ka doon kay Willing Kulit, hanapin mo si Willing Kulit, siya mo, ginulpi ka dito. Tatakbo rin sa magkakagilag, may pupunta rin sa lugar namin. Saan ba si Willing Kulit? Ituturo. Eh, yung kapatid ko, pagka fiesta, masaya yan eh. Umiinom yan sa gitna ng court, nakapanty, hindi nagsushort, nakapanty yan. Puro tato, nasa gitna ng court. May dala-dala silang langgana, ilalagay sa karsada yon. Lahat ng dumadaan, may nag-aabot. Ito na nga, dumating ngayong taong ginulpi. Hinahanap niya, nakita siya umiinom. Kayo ba si Will Frederick? Oo, ako, bakit? Kasi sir, ginulpi ko sa ganun eh. Sino? Ganto, adiga, sinamahan, itinuro ng tao. Ginulpi niya yun sa harap ng tao. Hindi niya kaatrasa yun, ha? Hindi niya inala kung bakit. Basta ginulpi niya lang, iginantilan. Uwi na. Ganun na nangyari para sa Robin Hood. Nung panahon na puso yung intercolor. Intercolor sa Pandakan Basketball Championship. Alam niyo naman ang championship, napakaraming tao niyan. Punong-puno yung basketballan court. Eh, itong kapatid ko, natutulog, lasing, nagising. Alas 8 ng gabi. Nagising siya, maingay daw, maingay. Lumabas sa court, pinauwi ang tao. May dalang jungle bolo, laki. Pinauwi ang tao, maingay daw, maingay. Dinatakbo ng tao, pati referee. Kaya nung pinatay ilaw, sabi nung barangay chairman, tumakbo sa akin. Kasi, pakisuyo naman si Wiwi. Pinauwi yung tao championship. Nagulat ako.
Hinaan ko yung kapatid ko, nandun sa gitna ng court. Pinauwi ko. Sabi ko, bakit? Ang ingay. Ano yan? Sabi ko, championship, yan talaga maingay. Sabi ko, gano'n. Ayoko maingay. Sabi niya, gano'n, ayoko na maingay. Sabi ko, pagbigyan mo na. Championship yan, matapos mo na. Pinasok ko sa loob. Nung maipasok ko, tinawag ko si chairman. Chairman, pwede na ituloy. Naituloy na yon. Kinabukasan, siguro hindi niya alam na ginawa niya. Sinabi ko sa kanya, gano'n. Ang ginawa niya, pumunta doon sa chairman namin, humingi ng dispensa. Chairman, pasensya ka na gano'n. Sabi niya, sige, huwag na uulitin. Kapag nakakita siya ng mga bata, nagkakagulo, naglalaro, ang gagawin niya, hahagisan niya ng pera. Nung patigising ko, iuuryagan niya, tuwan-tuwa siya ron, nagkakagulo bata. Gano'n ang nangyayari sa kanya. Nung panahon na may mga anak na ako, 2 na anak ko may nag-aaway sa gitna ng court. Ang gagawin niya, pupunta sa amin, tatawagin 2 anak ko. Paglalaroin sa basketball court. Kasi walang makaawat doon sa nag-aaway. Maghahabulan na sak, paikot-ikot sa basketball court. Ang gagawin niya, lalabas yung mga anak ko. Paglalaroin. Huwag niyong kantiin. Titirahin ko kayo pag ginantiin yan. Hanggang sa maawat niya yung mga tao. Meron pang sistema, magpapanaan, harap-harapan. Hinarang niya yun. Pinauwi niya yung mga tao. Ayoko ng gulo, niya ganon. Ayun, sa naawat. Nung driver ako ng bangko, bring your car ako Meron ako sariling service, iniuwi ko ng bahay. Meron akong ceiling fan na maliit. Ninakaw yun. Nawala. Nung mawala yun, hindi ako kumibo. Kasi ako, luma na naman Baka malaman ng kapatid ko, magalit. 1 linggo na alaman yun. Sa lugar namin, maraming magnanakaw doon. Yung mga tirador. Ang sabi niya, Kosa, kung tatai kayo, huwag dito. Kapag tumahay ka at naamoy ko dito, titirahin ko kayo. Nawalan ako. Sabi niya, galit na galit ako sa tao rito. Pagka inanakawa, ikaw, ninakawa ka. Hindi ka kumikibo. Ako, wala. Ano yun, sira na yun. Sabi ko gano'n. Hindi, sabi nga gano'n. Ang ginawa niya, tinawag niya lahat ng tirador. May mga may tattoo pa Kosa, ito Jungle Bolog. Umakyat ka ng puno. Sabi niya gano'n. Ikaw mo ko ng palapan ninyo. Kinuha yung palapan ninyo. Pagbagsak, tinanggal niya yung dahon. Tinawag niya lahat ng magnanakaw. Lahat ng magnanakaw. Tinakalan niya yon doon sa dike. Yung palapan ng nyog, naging walis tingting yun. Siya, yung mga tato-tato, talagang pinagbalalapag niya. Sino nagnanakaw? Wala talaga umamin. Yung lugar namin, puro magnanakaw. Pero iniikot niya yun. Walang tatay sa lugar ko. Pag may tumahay rito, mananagot sa akin. May umamin, taga-ibang lugar. Makikiusap, makaawa na isinuli huwag nang galawin niya anak. Kung mo nga naman, ama na yung nagsoli, nakiusap ako sa kanya na huwag nang galawin. Sa kanya, sige, tay training. Pag sabihin niya anak niya, huwag na umulit. Hindi mo na makikita yan. Bakit ganun? Siga siya ng Divisoria sa Ilaya. Isipin mo, hawak niya. Pandakan, Pako, Ilaya. Darating niya sa amin ng hapon, walang ulam. Papasok ng palengke. Mamaya, yung mga matansero, may mga dalang buntot ng baboy, buto-buto, ibibigay sa kanya. Doon sa isdaan, may isda siyang dala. Bakit ba siya tinawag na willing kulit? Ayaw niya nung masosopla siya, ayaw niya nung mababara siya, kaya tatawag siyang kulit. Huwag mo siyang babarahin. Saka ayaw niya nung yung bang hindi niya gusto marinig sa'yo. Ayaw niya nun. Kaya nabasagan sa willing kulit. Kaya konti pagkakamali, babanatan ka niya Pag isinama yung pamangkin niya, pag pinadampot niya ng prutas, kukuha ka dyan, atin yan. Siyempre, bata, kukuha ng prutas yon. Hindi nakikibo yung may-ari. Kasi kasama siya Eto ngayon, noong mga 1970, pag uwi niya, may tumakbong kumpare niya. Pare, tinira ko ng gwardiya. Hinabol ako sa... Saan? Hinabol niya. Paglabas niya, nakita niya yung gwardiya, sinuntok. Hanggang ko ng gwardiya, umuwi. Kumuha ng bayoneta. Yan ang pinanghabol sa kanya. Naagaw niya yun. Isinabol niya sa tao. Yung tao ngayon, tumakbo hanggang sa may sakay ng jeep. Pagdating sa jeep, hindi naman sinakay ng mga tao dahil may tama nga doon na naman. Doon, hinatulad siya ng trail killer. Katulad si Waway. Sa kanya, tinawag siyang trail killer. Sabi ko, ano ba yung trail killer? Doon siya nagkaroon ng wanted, dead or alive. Na wanted siya Di nagtago. Nung ibaba ang marshal sinuna kami lugar namin. Ang sumuha sa amin, Manila Police, Military, may dala-dalang warrant. Hanapin si Wilfredo Ripay, alias Willing Kulit. Order ng Malacanang yun.
Nung malamang ganon, itong kapatid ko umakit ng bubong, tumalon-talon hanggang doon sa umabot sa kabila, hanggang doon sa ilog, doon siya tumalon. Itinuturo sa ng mga sinuna kami. Lahat ng lalaki inilabas. Dinala sa basketball court. Yung mga may tato, iniwalay. Yung walang tato, wala. Alam mo, sabi ko, Sherry pa, ito to. Sabi ganon. Nagkagulo ngayon sa akin. Di, sabi ko, bakit ako? Ano ba nasa waran nyo? Wilfredo Ripa, hindi ko ako yan. Kapatid ko yan. Nasaan to? Hindi ko alam. Sabi kong ganon. Bakit ako huhulihin nyo? Sabi ng sundalo sa polis, hindi natin pwedeng kunin yan. Yung mga kasalanan ng Pedro, pwede mga kasalanan niya. Ganito lang mapapayo ko. Sabi ng sundalo, huwag kang aalis sa lugar nyo. Kasi pag hinanap, at ikaw nga hanapin namin. Oo, sir, sabi ko. Lahat ng may tato, dinala sa presinto. Kasi nung panahon na kakisigan niya noon, mayroong mga pulis, naging bata-bata siya. Si Jamie Pulis kung tawagin. Binata-bata niya yung kapatid ko. May tagasalo sa bahay nila para may tubig. Kumbaga naging chimoy-chimoy niya. Nung magkagalit sila, minumura siya ng pulis. At sabi nung kapatid ko, sabi niya, boss, huwag mo kumurahin. Hindi mo naman ako pinalalamon. Palamunin mo na ako, binagtatrabaho. Siyempre, pulis, pinagmumura siya. Huwag mo na ulitin, sabi ng kapatid ko. Hinahamon niya ngayon, pulis. Di kung gusto mo, bigyan mo ako malabag ng barilan. Ayaw naman ng pulis kasi alam na ugali ng tao wala, itago. Wanted nagtago. Mayroon pa isang pulis, tigaro sa amin, si Efren Saide. Naging bata rin siya. Yung warrant niya, napunta rin kay Efren Saide. Hinanap siya, Willie, maglaylo ka. Yung papel mo, nasa akin. Kailangan mapailalim to bago ko lumabas. Hanggat nasa akin to, huwag ka muna magpakita. Kasi pag ito nawala sa akin, iba na hawak, dead or alive ka. Basta makita, balikan nila. Nagtago. Siguro nakapag-isip tong kapatid ko na sumuko. Lumapit siya lang kay Saide. Sumuko siya ron. Nung sumuko siya, dinala siya sa headquarters sa DB. Pagdating sa DB, nakita siya nung yung Jimmy Police. Minumura nga siya. Ano mo rin, Yung unang, yung unang pulis, nahuli ka rin, yari ka ngayon sa akin. Pagtatanong ngayon to, Jimmy Police, si ba assisting arrested dito? Sabi niya, si Saide, sir. Si Buds. Sabi niya gano'n. Nakiusap na yun. Buds, arborin ka to. Ay, hindi, wag. Sumuko sa akin niya. Sige na, Buds, walang helmet po. Yan wag. Di tayo mag-uusap. Sabi nung police. Siyempre, magkakalugar namin Saka sumuko sa kanya naman Doon siya nakulong. Yun ang pangalawang kulong. Yun ang pangalawang kulong mo. Di, nakulong City Jail. Nadala ng Muntinlupa. Pagdating ng Muntinlupa, nadala sa Sampaguite. Dalaw kami, kwentuhan, kasama ko nanay ko. Ngayon lang, maghapon lang kami dalaw doon. Uwi na kami. Meron kaming papel, yung calling na tinatawag. Kapag ang dalaw, nasa loob ng selda, may calling yun. Tawagan nila, Wilfredo Ribay, may dalaw ka. Kapag nado doon, madalas kami dumalaw, wala na siya, naka-Bartolina. Lagi siya sa Bartolina Maraming beses akong dumalaw na hindi ko siya nakakausap, naka-Bartolina. Minsan, dumalaw kami, hindi ko kasama nanay ko. Tinawagan siya, Wilfredo Ribay, may dalaw ka. Nakita ko yung kapatid ko, may kadena sa paa, may 2 bola, hila-hila niya. Galing ng Bartolino daw yun. Sa awa ko, sinisipa ko yung walang bakal para lang makalakad. Sabi ko, bakit? Kasi gano'n, kwento siya. Hinahanap ko si Johnny Kawai. Sabi ko, bakit? Ba't hinahanap mo? Si Johnny Kawai yung siga sa atin, gusto ko makilala kung bakit siya napunta rito. Nung ginawa mo, dumadalo ko sa ospital, ayaw kong padalawin. Ang ginawa ko, ginulpi ko yung trustee. Sabi niya gano'n. Nung ginulpo yung trustee, tinakbo ko sa loob, nakadalaw ako. Ano nangyari? Nakausap ko yung Johnny Hawaii. Pinangangaralan niya ako na huwag ko na daw bakasin yung binakas niya. Sabi niya gano'n. Yun ang naging karanasan ko sa kanya. Minsan, dalaw naman ako, pasok ang dalaw. Pasok ang dalaw sa loob. Sa maximum na yan, Lo? Nasa maximum na siya nun. Ngayon, nung nasa loob na, sabi niya sa akin, kasi gusto mo, ipasel kita sa bibiyan, sabi niya gano'n. Para makita mo yung bibiyan. Tinuro niya sa akin, dyan binitay si Bibi Ama. Ayan ako, puro kalawang. Si Jaime Jose dyan, initay. Ikot kami, ikot. Pagbalik namin, yung kamay niya, ang galaw ng galaw, hindi ko alam kung ano yun. Yung pala, tumatawag na siya sa taas.
At may order ng rayo. Tumawag ng tao na ang sabi sa kamay nila, Kosa, gano'n na siya inas. Bawa ka dito, kadena niya yung kapatid ko. Bumaba yung tao, pagharap sa akin, nagkagulo na, nawala na yung kapatid ko. Nagkaroon gulo. Bang, nagdadapa ngayon ng mga tao, dapa kami lahat. Yung tinawag niya, nakapatong sa akin, yun dapat ang kadena, hindi sila sabing gano'n. Yung takpang kanila. Hindi naman kadena, nakakadena ka, hindi. Kaya ka tinawag na kadena yun. Alalaman yung utol ko. Ganun yung nangyari. Kaya nung matapos ang gulo na yun, nakita ko sa puro doon. Akala ko may tama. Sabi ko gano'n, may tama ka. Kanya wala. Nagkagulo-gulo na yun doon na. Doon sa loob, marami rin siya nadali. Lumaya siya, siguro mga 83, 82, ganyan. Gano'n siya katagal sa bilangguan nyo? Doon na siya nagbinata eh. Pero nung bago siya makulong, meron siyang naanakan dito. Yung mga naging anak niya napunta sa akin, hanggang sa nainiwan niya, ako na nagbalaki. Ito ngayon, panahon 1985, kasal nung bayo ko na 28, December 28. Inasikaso ko yung kasal, umuwi ako December 31. Ang anak ko, si Hammerman, 11 days pa lang siya nung panahon na yun. Umuwi ako December 31 na. Siyempre, pagod. Maghapon akong tulog. Itong kapatid ko, ang suot niyang damit all white. Pati sombrero puti. Lagi lang din sa lugar namin, nakaupo sa pader. Kapag pinanood yung mga bata, meron yata siyang naka-enkwentro. Sinita niya. Nagkaroon sila ng hindi magandang salitaan. Kasi nga, wala ako, tulog ako eh. Nagkagulo. Nakatakbo yung tao. Ngayon dumating yung inasabi ng kapatid ko, Aling Trulis, yung anak mo ha, pag sabi-sabihan mo yan ha, oo, really, saan niya walang galawin? Uminom. Nung malasing, kagabi na, umikot siya. Pinuntahan niya yung mga tao. Yung nga sinita yung, nandun yung asawa. Yung asawa niya, nagtrabaho sa karsada, may dala-dalang piko. Nagsubong yung anak sa tatay. Nung makita ngayon siya, tinira na siya. Kasi alam nila, pag bubuhay nila to, gagantihan sila eh. Ito na ngayon, binalikan niya. Ugali niya na, nung bata siya, pagka sinabi mo, huwag kang dadaan dito, siya hindi, hahanapin niya kung saan ka. Siguro, ganun na pumasok sa utak niya, pinuntahan niya yung tao. Hindi niya alam na hindi yung mag-ama. Pinareta siya. O ikaw mo lasing, ano ba magiging laban niya? Pagbagsak niya, binareta ngayon siya, pinagpapalag niya. Hindi na siya nakaporma. Nung lapitan ko yung na. Isa siya tinamaan ng bareta. Sa ulo. Tapos, ang ginawa ng kumpare ko, sige pare, ako lang magtatanong. Hindi lang siya binareta. Oo, hindi lang. Isaksak pa. Talagang hindi nila bubuhayin. Nung panahon na yun, nung magising ako, nag-aagaw puto ka na eh. Nagtanong-tanong ako. Sabi ko, bakit? Si Willie, ganon. Ginawa ko, may baril ako. Kinuha ko yung baril ko. Nung makita ng nanay ko, itong anak kong 11 days, ibinato sa akin. Isama mo yung anak mo. Pag nabat mo yan, ano mangyayari sa anak mo? Kung mapat ka, ano mangyayari sa anak mo? Dali mo yan. Nakapag-isip ako na, tama naman ng nanay ko. Nanahimik ako. Hanggang sa maiburol yan. Ito na, burol ng matapang. Masasabi ko matapang. Maraming dumalaw na hindi ko kilala. Alam nyo, hanap ako lagi hanap eh. Asan ba si Jose? Boss, taga-Ilaya po ako, boss. Taga-Paco po ako. Boss, ako po taga ganito. Alam niyo, may mga dala. May dalang baril. May dalang mga balisong. Ipapasok sa ilalim ng kabaong ng kapatid ko sa pinagburuan. Mga gangster yun. Yung iba, mga nakakotse, magaganda ayos, naka-Amerikana, pero mga kasama niya pala yan. Nilalagay ang armas? Sa ilalim ng kabaong, bilang paggalang. Iba-ibang pangkat yan, no? Iba-ibang pangkat, oo. Walang gulo-gulo. Mayroon pa nga sa lugar namin na nabubuhay siya. Nagkaroon ng reunion ng matatapang. May komando, may sigi-sigi, bahala, okso. May pa-reunion yung matandang kinikilala sa lugar na sa Aklan, yung mga Lauriente. Siya ang kumawag ng reunion para magharap-harap yung matatapang. Yung matanda, sabi niya gano'n, lahat kayo matapang. Ngayon, ipakikilala ko na matapang din ako, may dalang res gun.
nakatapat doon. Kaya kayo ko inimbita para magkasama-sama tayo sa Pasko. Ayoko nung may tattoo ka, siga ka ng gano'n, ganyan. Dito, sama-sama tayo. Gusto ko yung maganda. Ganon ang magandang nakita ko nung panahon na yan na nabubuhay. Nabubuhay siya. Anong nangyari dun sa Yung pumatang nangyari, trespassing and self-defense ang ganun ang nangyari. Kaya wala kami nahabol. Sabi nung mga kasama ko San Miguel, nung mga gwardiya, kung mga magaling na ako makasama, itong mga gwardiya, nang malaman nila na ganun nangyari sa akin, kinukumbino nila ako na iganti ko. Boss, ganti mo yan. Pasok ka dito sa kumpanya. Ako bahala sa timesheet mo. Kaya hindi naman matin na konsyensya ko yung gano'n. Total, sabi ko, marami rin siya na disgrasya, parang bayag yan na lang. Umalis ako sa Pandakan kasi lumalaki ulo ko. Pagka yung pumapasok ko ng lugar namin, hindi ko kayang tumutulo ang luha ko, umaakit ako ng bahay. Kaya sabi ko sa asawa ko, mag-ibang lugar tayo. Ito, magpangga ngayon. Dito ko napalaki yung mga anak ko. Saka sinabi ko sarili ko na, walang magtatato sa anak ko. Kahit sino sa kanila, ayoko na may tato. Sinunod naman nila ako, ayan, malalaki na sila, wala silang tato. Hindi ako natutuwa. Ngayon, art na yan Rocky. Kapag ang tattoo nasa pangalan ng tao, magaling yung taong itinato, kinatatakutan yon. Marami rin po akong mga na-interview na mga nangulungan. Dalawang rason po yung sinasabi nila. Una, itong tao na nakapangalan sa balat ko, may pinagsamahan kami. Meron. Totoo yun. Tapos, pangalawang rason naman po, yung medyo mga bata-bata na interview ko, ang sinasabi, dahil daw po sa pangangailangan, dahil daw po sa pera. Si Pili Karma naman, ano yan ang lakad niyan, yung bang delay-delayin siya lang muna. Yung mga trailer, na-hijack nila, ayun ang naging pagkakaalam ko. Sa Paco yun. Nung nasa Ross naman ako, marami nang bubuli dyan yung mga siga-sigaan, marami kong kaklase na umiiyak. Sabi niya, Jose, tulungan mo nga kami, ganon. Hinihingan kami rito. Ang gagawin ko, sasabayan ko sila, hahanapin ko yung mga tao. Hanggang sa habulin ko yung mga tao, hanggang sa makipagbabag ako sa kanila. Pero hindi naman ako matapang. Naaawa lang ako ng panahon na yun. Nung bata ako, lahat ng away ko, sagot ng kapatid ko, sagot ng Willie, kasi sila lang marunong manantok Nung umidad ako ng 12 anyos, sabi ng kuya ko, paano yan, pagka ikaw na lang, anong magagawa sa sarili mo? Sabi ko sa tatay ko, gusto ko mag-aral ng self-defense. Ipinasok ko ng tatay ko, nag-aral ako ng karate, nag-aral ako ng judo, aikido, dicho, hanggang sa matuto ko. Nag-instructor ako ng panahon na yun. Nung panahon na yun, nakita nyo nga yung kapatid po ninyo na gano'n yung nangyari. Kumbaga, alam mo ba yung naging reaction nyo nung nakita nyo yung... Siyempre, galit na galit ako. Gusto ko makaganti ko. Nung panahon na yun. Talagang sobra-sobra galit ko. Kaya lang nagdalawa loob ko. Isa pa, napakaganda naman ng trabaho ko ng panahon na yun. Noong lang panahon na yun, gumanda yung buhay namin mag-anak. Mula sa pulong bata ako, ang buhay namin napakadilim. Ang dilim na landas na dinadaanan ko. Kasi nga sa hirap ng buhay, isa nga hinimatay ko sa gutom ng panahon ng bata ako. Nung iba to ng nanay ko, yung pangatlo kong anak. Doon ko naisip, sabi ko, tama ang nanay ko. Kaya nagsawalang kibo ako. Kaya umalis ako ng Pandakan, awa naman Diyos, gumanda ang buhay ko rito. Eto ako ngayon, nagpapasalamat ako, naataguhin ko yung mga anak ko ng maayos. Yung palang isang moral lesson yung natin. pala, yung pala yung gawa ng gusto niya sa akin. Kumbaga parang logic din po ng nanay ninyo nung panahon na yun na Yagis kayo. hinagis niya si Kuya Hammerman. Oo, yung Hammerman yun. Ano naging reaction nung buong nyo? Di ba sinasabi nyo kanina na parang Robin Hood siya nung buong lugar ninyo? Anong naging reaction nung buong barangay po ninyo nung nalaman na gano'n yung nangyari kay Lolo Willie Kulot? Sa lahat, kayo kung matatanda nyo, ang tao makikilala mo kapag may patay, di ba? Kung matino, mabait. Ang kapatid ko na inilibing, ang dami sasakyan. Nakita niyo yung buong basketball court, puno ng tao yon. Yung mga sasakyan, lahat libre. Walang nagpabayad sa akin. Naghahabol. Gusto isama mo ako dyan. Sa ganda na ipinakita ng kapatid ko. Kahit yung mga pulis na humuhuli sa kanya, hindi siya tinuro. Kaharap siya, nagtatanong yung tao.
Sa si Wilfredo Lipay, wala ko rito, pero harap nila yung tao. Sa ganda na ipinakita. Hindi kasi siya ng walang dahil sa kanya. Puro barkada lang. Kaya sabi ko sa kanya, sa iyo maiksi na lupa mo. Mag-ingat ka. Kaya sabi niya sa akin, ikaw, malapad ang lupa mo. Bahala ka sa sarili mo. Kakayanin mo niya, niya na sa akin. Kaya nung mamuhay ako mag-isa, nung mawala yan talagang hindi ko malaw kung anong gagawin ko sa sarili ko. Pero naka-recover ako. Naitaguyod ko yung mga anak ko, pati yung anak niya. Ako lang nagpaaral. Ngayon, maganda na buhay ng anak niya. Yung mga anak na rin. Pero malaga doon, Lolo. Yung alaala ni Lolo Willie Kulit, nandun pa rin sa mga... Nandun pa rin sa tao. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang tattoo ni Lolo Willie Kulit, Komando. Dito, musang. Musang dito, sawa. Tapos ito, mga babae. Pero ito lang. Dito wala. sa katawan wala. Meron dyan tattoo rito. Yung babaeng niligawan niya. Yun lang, wala na. Masarap ang may kapatid kang siga. Mahirap na may kapatid kang siga. Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Kasi ako, ang naging barkada ko, maayos. Maganda napunta ang barkada. Sa kanya, hindi. Pag yung okasyon sa lugar namin, yung mga barkada ko, inuman, niyayain ko siya. Yung tagay ko sa kanya, uuwi kami siya, lasing ako, hindi. Kumbaga isang rason din, Lo, kung bakit naging ganun yung buhay ni Oo. Lolo Willie Kulit. Dahil din sa hirap ng buhay niyo. Sa hirap, napakahirap talaga namin. Umasa kami sa karsada. Nag-aral si Willie, grade 3 lang. Hindi siya natapos. Kuya ko, grade 4. Ang unang kulong niya, pinag-doming boxer. Yung okay. minura niya nanay ko. Pinagmumura niya nanay ko, siya hindi niya nagustuhan, binato niya yung tao. Andun yung kalaban, kasama niya, nung bumagsak, sinak. Yun na yung ginamatay ng tao. Yung pangalawang kulong niya, yun yung... Yun na sa gwardiya naman, sa kumpare niya. Nasa loob, hindi ko na alam kung ano tinira niya ron. Nung maiwahig siya, kinukwento niya sa akin yan na naging mayor siya alam mo sa selda, ano yan sa isang brigada, kapag ka matapang ka, ibubukod ka nila. Oo, tirador kita. Kasabihin siya, kung titirahin. Kaya tirahin mo yan. O, hindi mo tinira, ikaw titirahin. Yun talagang role niya. Oo, sabi niya sa akin, no? Ang kasi, pinagdabato ko ng tayo. Pinagdakot siya ng tao. Oo, pinagdabato ko sa tayo. Kaya ako tumira. Hindi na kaya. Yung tayo, dadakutin mo, kamay. Pag kumain ka, papagpag mo lang yan, hindi ka maghuhugas. Kaya naging tirador siguro siya. Kaya ako, naiiyak ako ng panahon na yan, sabi ko. Wala siyang choice. Kaya ang galing niya pa pumawak ng balisong. Ayaw niya na umiiyak ako. Hanggang ngayon naman, Lo, di ba, nanatili naman sa puso natin si... Oo. Hindi ko siya makakalimutan talaga. Itong gumanda buhay ko, naalala ko siya. Sabi ko sa kanya, wala tayong magagawa. Ang naging guhit ng palad natin to. Kahit ako, hindi ko nakakalain na magkaganito ako. Namuhay ako. 2 anak ko. Ang tirahan namin natin yan. Bilaran na anak ko. Ganyan kalaki. Kulungan ng baboy. Kaya lang na napalaki ko yung bahay ko na maging driver ako ng jeep. Inunti-unti ko yun. Iliwan ko yan. Yan kulungan ito, ang bahay ko. Ikilulong ko sa ilalim ng bahay ko. Para lang maalala ko na dito kami natirang mag-isa. Kung natutulog ka labas ang mo. Hindi kasi anak. Hindi kasi ang ganon. Nagtrabaho sa Philippine Refining. Gawa ng lax. Nagnanakaw ko ng babango. Ipinagkukuskus ko sa bahay ko. Hindi nawawala ang amoy. Nahiya ako sa asawa ko. Lumaking mahay sa asawa ko. Gomo, siyempre, na mahal ako. Sama rin siya sa akin. Hindi niya ako iniwan. May kaya yung asawa ko. Sa isa pang maganda dun, Lo, yung anak ni Lolo Willie Kulit, naging maayos din yung buhay mo. Maayos, oo. Walang istorya ni Lolo Willie Kulit na sige-sige umalo. Wilfredo Ripay, alias Willing Kulit.